So natapos na nga yung naging mainit na debate nito ni Senator Ping Lacson at ni Senator Marcoleta. At dito nakita natin kung ano ba yung pinag-ugatan ng naging hidwaan nitong dalawang ito. Kasi nga, hindi matanggap dito ni Senator Ping Lacson na gumawa ng minority draft report ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Senator Marcoleta. Kasi ang rules sa Senado, manggagaling dapat ang report ng Blue Ribbon Committee dito sa majority kasi siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero minasama yun ni Tito Soto at ni Ping Lacson dahil pakiramdam nila sinapawan sila at nag-e-epal nga itong si Rodante Marcoleta. Pero hindi rin kasi nila masisisi itong si Marcoleta gawa nga ng inabot na ng 8 buwan at tinapos kagad ni Ping Lacson yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi pa natutumbok yung pinaka-mastermind ng flood control. Kumbaga dito, nung naipakulong nila si Bong Revilla, itinigil na yung pag-iimbestiga dahil para sa kanila, yun na yung pinaka-big fish na may pakukulong nila dito sa flood control na to. Ngayon, maliban dito sa hindi kagad na ilalabas hanggang ngayon wala pang nailalabas na committee report ng Blue Ribbon tungkol nga sa flood control. Ang isa pang sinisilip dito ni Marcoleta yung paglalabas nga ng mga statement ni Ping Lacson. Nung hindi pa siya chairman ng Blue Ribbon Committee, sinasabi niya na may mga kontratista nga na siyang kilala na malamang nasabwat dito, kumbaga sabit dito sa flood control dahil nga congressman ka na, ikaw pa yung kontratista. So doon pala makikita nyo na meron ng conflict of interest. So marami yung nag-aantay dito sa magiging hearing ng Blue Ribbon. Pero nung napalitan na si Marcoleta na chairman at pumalit nga si Ping Lacson, ni isang congressman wala na ipatawag. Kahit nga si Saldico, hindi nga niya na ipatawag. Willing na nga tumistigo through Zoom meeting pero hindi pinayagan ni Ping Lacson. So, may isa pang instances na deliberation yata ng budget yon na kay Ping Lacson din ang galing na meron daw 2 high-ranking official ng gobyerno na sabit din daw dito sa flood control. Pero, nung nag-hearing po yung Blue Ribbon, hindi rin ipinatawag ni Ping Lacson. So, lahat yun naipon na at talagang inilabas dito ni Senator Marcoleta. Kaya yung pangapalusot dito ni Ping Lacson, mas lalo siyang nabaon. So, dahil wala na nga mailulusot si Ping Lacson, ang ginawa niya, parang ginawa niya ng kasinungalingan itong si Ping Lacson, itong si Senator Marcoleta, tungkol sa issue ng West Philippine Sea. So, ang issue yung flood control, biglang ipapasok yung West Philippine Sea issue. So, nakikita natin kung paano dinadivert ito ni Ping Lacson yung issue para hindi matumbok yung mga pangalan na sinasabi nga ni Chis Escudero na the name that you cannot be mentioned. So, dito pinakita ni Ping Lacson, ni Senator Marcoleta rito, kung ano-ano yung mga palusot dito ni Ping Lacson para lang hindi matuloy na matumbok dito si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. At the same time, pati na rin yung kasinungaling ginawa niya para sirain si Senator Marcoleta tungkol sa issue ng West Philippine Sea. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Tigitigis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matuto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tigitigis ang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yon nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro.
Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po, alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng So, dyan muna tayo sa una niyang palusot, doon sa committee report ng majority. So, hanggang ngayon, wala pa rin silang natatapos na pinaka-draft ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, ang katiwiran dito ni Ping Lacson, 400 pages nga naman daw yun. So, napakarami nga naman yun. Kung mag-isa ka lang magbabasa nun, talagang aabutin ka ng siyam-siyam. Kaya nga, itong palusot na to, tinabla to ni Senator Marcoleta, gawa nga ng sa isang opisina naman ng senador, hindi lang naman isang tao lang magbabasa niyan, hindi lang naman mga senador eh. May mga staff yan. Siguro mababa na yung 10 dyan sa isang opisina ng isang senador. May 10 empleyado yun o staff yan na pwede nilang pagtulong-tulungan basahin yan at isasama rin na lang dito para ibigay sa senador para maipaliwanag. Diba? Doon pala meron ng palusot dito si Ping Lacson na kaya ayaw daw niya munang ilabas yung pinaka hard copy. Gawa nga ng napakarami. Pero kung titingnan mo nga naman, may punto. Kasi kung 400 pages yun, kung isa-isang senador bibigyan mo, napakarami nun. Draft pa lang yun. So, pero, hindi mo rin masisisi itong si Marcoleta. Kaya niya naisipang gumawa ng minority. Kasi majority ito sila Ping Lacson, di ba? So, gumawa sila Marcoleta, minority block, ng minority report tungkol nga sa Blue Ribbon Committee hearing. So, doon una nagtampururot itong si Ping Lacson kasi nga, feeling nila nag-eepal itong si Marcoleta dahil nga inunahan sila maglabas ng hard copy. Dahil nga ang babagal itong nila Ping Lacson, dami nilang palusot na kaya 400 pieces daw yan, 400 pages. Baka dumi mag-leak pero in reality may nag-leak naman talagang report daw na ganyan kumbaga lumabas sa balita yan na nagkaroon ng leak tungkol sa report nila. Pero kung isipin mo ano naman kung may lumabas na leak doon sa report ng Blue Ribbon Committee, karapatan naman ng taong bayan na malaman kung ano nangyari doon sa hearing na ginagawa niya. So yan yung isa sa mga palusot ni Ping Lacson tungkol dito sa report ng Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon bakit hindi pa lumalabas. 8 buwan na yung lumilipas at natigil na yung pag-iimbestiga at ang naipakulong lang nila si Bong Revilla na wala namang kinalaman daw pagdating dito sa maanomalyang flood control project. Gumawa kami nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makapag forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may pakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala. Ito, take note ito yung sinasabi ni Marcoleta na bakit hindi pinapatawag. So ito yung nagiging palusot ni Ping Lacson na hindi naman daw kasama yun sa minutes ng Blue Ribbon Committee. Kumbaga doon sa hearing,
hindi naman nababanggit o hindi naman naisulat doon sa minutes yung pangalan ni Yusek Bersamin. At yun daw ay sinabi niya sa isang privilege speech niya. So hiwalay yun. Hiwalay yung nung statement na yon. Kung di tayo nagkakamali sa budget deliberation niya binanggit yung yung kay Yusek Bersamin. Pero nanggaling sa bibig niya na merong na sinabi nga niya Yusek Bersamin dahil nga nagbigay nga daw ng sulat itong si Yusek Bernardo na nagpadala nga raw kay Bongbong Marcos na may mga allocable nga daw itong dalawang to. Pero ang pinakaano rito, nanggaling mismo sa bibig ni Ping Lacson na binanggit nga niya sa kanyang privilege speech yung Yusek Bersamin at wala yon sa Blue Ribbon Committee. No pa? Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage. Baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ganon daw kasi itong si Ping Lacson. Samantalang lahat ng mga lumalabas na witness ngayon, kahit si Saldico, sinasabi nag-deliver ng pera kay Bongbong Marcos. Lantaran na yun, sinasabi na, pati si Gutesa, nagko-collaborate na lahat-lahat, pati yung kay Diskaya. Pero bakit yung investigasyon ni Ping Lacson hindi yata tugmado sa sinasabi niya? Kasi hindi nga niya pinatawag, di ba? So parang yung nangyayari rito, yung galawan ni Bongbong Marcos, galawan na rin to ni Ping Lacson. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So parang nambubudol na naman dito itong si Bongbong Marcos sa pamamagitan nito ni Ping Lacson. Wala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga. Yan ito, panoorin po ninyo kung paano soplakin ni Marcoleta yung palusot dito ni Ping Lacson na tungkol doon sa sinasabi niyang wala daw sa minutes ng Blue Ribbon Committee, yung sinabi niyang pangalan ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ni Marcos. Tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President.
Katulad din po sa 30, Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po ipinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Boom, panis. 'Di ba? Yan na, sumasambulat na lahat ng kumbaga lahat na ng ebidensya ibinibigay na. Nagli-lead na doon papunta kay Marcos at kay Romualdez. Pero anong ginawa nga ni Ping Lacson? Doon niya ibinulgar kung saan hindi masasama sa transcript para maiwas itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So yung sinasabi nga ni Chis Escudero na the name that you cannot be mentioned ay totoo. Sa pamamagitan ni Ping Lacson, dinivert niya yung issue na kumbaga para mapagtakpan, isa-iba niya binanggit yung pangalang Yusek Bersamin. Para nga naman, di ba, hindi maisasama dun sa minutes ng Blue Ribbon Committee. So nakaligtas itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pati na rin yung bahay dun sa yung sa Forbes Park yata yun, binabanggit dito sa may dun sa Makati yata yun. So, kitang-kita talaga kung paano iniiwas dito ni Ping Lacson. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong Kaya hindi sayang ang boto natin dito kay Marcoleta. Correct naman, di ba? Ano ba ang katotohanan? 1.8 or 1.9 trillion pesos po ang ninakaw. Tapos magtatago sa inter-parliamentary courtesy para lang hindi maimbestagahan, para lang hindi mahuli kung sino'y dapat mahuli. Kitang-kita naman dito ng mga nagnakaw ng pera ng bayan. Sabihin natin hindi lang congressman pero majority nandun sa House of Representatives. Tapos magtatago sa inter-parliamentary courtesy. Tama si Marcoleta, hindi dapat ginagalang. Dapat yung binibiyak na yun para makita natin kung ano talaga yung katotohanan. po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang
Alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group. Ano po ba? So, doon muna tayo. Di ba? Doon, feeling natin sinasadya talagang wag makinig. O hindi na talaga sumama doon si Lacson sa deliberation na yon. Kaya pinipilit niya lagi siya sa unahan eh. So, binibigyan ng special treatment siguro itong si Ping Lacson na mauna siya para pagkatapos siya magbigay ng kanyang privilege speech, aalis na para hindi niya marinig yung mga banat ni Marcoleta. So, magbibingi-bingihan, magtatanga-tangahan na lang sa issue ng flood control. Basta sa kanya, may iligtas niya lang si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Tapos na ang pag-iimbestiga, nakakulong na si Bong Revilla. Tapos ito, manggugulo ngayon siya rito sa issue ng itong naging debate nila. Flood control ang pinag-uusapan, ipapasok yung issue ng West Philippine Sea. So ito, panoorin po natin. Ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Ito malinaw ipinatawag ni Senator Marcoleta yung mga magiging resource person para once and for all matapos na yung issue ng West Philippine Sea. At the same time, maayos na yung dapat ayusin para ma-recognize na yung West Philippine Sea. Pero pakinggan ninyo kung paano ito babalik ta rin ni Ping Lacson at tila parang gumagawa siya ng kasinungalingan para masira rito si Marcoleta. Ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA. Take note, naka-receive daw si Erwin Tulfo ng letter galing sa mga nabanggit ni Senator Marcoleta na hindi nga daw sila makakadalo sa hearing na yan. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Marcoleta na pinatawag niya yung mga to. Pero, pakinggan ninyo yung magiging pagkakaintindi o kung paano nito sisirain ni Ping Lacson na lalo niya ikababagsak dito. NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako